yung pinipiling oras at lugar? Ha? May okasyon, ang daming tao. Diyan pa kayo gumawa ng iskandalo. Dito pa kayo ng gulo. Bakit? Tay, si Angela po yung nag-umpisa. Tapos pinagtanggol ko lang naman po yung sarili ko. Mas nakakatanda ka. Ano ba naman magparaya ka? Hindi ba? Tay, kasi sumusobra na talaga kasi si Angela eh. Tay, alam mo ba, siya yung parang mahinala kasi ako na siya Alam mo, tama na yung mga kadahilan mo. Ha? Hindi mo na tinupad yung pangako mo sa akin, di ba? Hindi ka nagpakita sa kasal ko. Sabi mo sa akin, suportado mo to. Pero hindi ka nagpunta. Tapos ngayon, manggugulo ka dito sa reception. Ano to? Gusto ko naman po talaga pumunta, pero kasi, tay, si Angela po ata kasi yung nagsara ng pintuan, tapos nilak niya po yun doon sa... Kaya hindi ho ako nakahabol, pero tay, ginawa ko naman po lahat eh. Yan ba talaga ang dahilan mo? Ha? O talagang hindi mo lang matanggap ang tita Rica mo? Hindi mo lang kayang aminin? Anong palagay mo? Ay, hindi po. Hindi eh. Tanggap ko po. Ikit, hindi ko na ipipilit sa'yo ang relasyon namin. Pero kung di mo kayang pigilan ng sarili mo manggulo, sige na, malis ka na lang. Sige na. Ay, Yung malis ka na! Mahal, halika na. Papasok na tayo sa loob. Hinahanap ka na ng mga bisita. Huwag mo naman akong iwang mag-isa. Hindi magandang tignan. Kakakasal lang natin tapos hindi na tayo magkasama. Pasensya ka na, mahal, ha? Nadala na yata ako ng init ng ulo. Kung ano tuloy yung nasabi ko sa anak ko. Sakit na salita. O ba? Hindi ko yata dapat pinagsalita ng gano'n ng anak ko, eh. Sama yata akong ama, eh. Mahal. Mahal. You did nothing wrong. Responsibilidad natin bilang mga magulang na pagsabihan ng mga anak natin kapag mali sila. And besides, valid ang tampo mo kay Ikit because she broke her promise to you. Alam naman niya kung gaano ka-importante ang araw na ito sa'yo. But still, she disappointed you. Tapos, dadating na lang siya dito sa reception na magsisimula ng gulo. I mean, if I were you, tatampo din ako. Pero hindi ko yata dapat siya pinalis. Mahal, listen. Ikit was trying to spoil our wedding celebration. Parang ayaw niya na sumaya tayong dalawa. Tama lang ang ginawa mo. Para matuto din siya ng leksyon. Okay? Sorry. Pasensya ka na. bakit palagi na lang ako yung masama? Bakit ako na lang palagi yung mali? Kata-kata niya ako! Nakakapagod na! Wala akong kakampi! Walang naniniwala sa akin! Ba't palaging ako? Bakit ganyan naman ako? Bakit ganyan naman ako? Ay, ako naman ang piliin mo. Ako naman ang paniwalaan mo. Ah! Ah!
Kit, ba't ginabi ka? Saan ka ba galing? Sa labas lang po, nagpahangin lang po ako saglit. You look exhausted. Magpahinga ka na. At saka magpalit ka ng damit. Dumi-dumi mo. Mamaya na lang po siguro. Tita, kailangan ko na pong kausapin si tatay. Ayoko na pong lumala yung away naming dalawa eh. Magsusorry na po ako sa kanya. I don't think that's a good idea, Kit. Hindi pa ready si Gani na kausapin ka. Masamang-masama pang loob ng tatay mo sa'yo. Tita, kaya ako nga po siya kakausapin eh, para po mag-ceasefire na kaming dalawa. Para maayos na po namin. Magsusorry na po ako sa lahat ng mga kasalanan na gawa ko. Tita, stress na po ako. I understand, Iya. Pero hindi makakatulong kung pipilitin mo ang tatay mo. Baka lalo lang kayong magka-conflict at lalo lang lumala ang away ninyo. Alam mo, if I were you, palamigin mo muna ang galit ng tatay mo. Saka mo na siya kausapin pag ready na siya. Ha? Sige na. Pahinga ka na. Oh, mahal. Bakit? Anong nangyari? Dumating na kasi si Ikit. Nag-request ako sa kanya na kausapin ka para magkaayos na kayo. Pero nagmamatigas eh. Ma-pride at nagmamalaki pa. Gusto niya yata ikaw pa yung mag-sorry. Kahit na siya yung may kasalanan. Hindi ko na alam kung anong nangyayari dyan kay Ikit. Hindi naman yan dating ganyan eh. Dati nga, pagka parang kami ng problema niyan eh, nag-uusapan namin kaagad para ma-resolve. Bakit kaya parang ngayon eh, parang ayaw akong kausapin. Di ba paano namin mariresolve ang problema kung iniiwasan niya ako? Mahal, malaki na siya. Dapat maging mature na siya na i-accept kapag may mga mali siyang nagawa. So, pabayaan mo na lang muna siya. Kapag nagkaroon na siya ng courage na lapitan ka at i-admit ang mga mistakes niya, then, kausapin mo na siya. Ayan, di ba? Parang hindi siya maganda na ang daming print. Iba-iba yung mga print, di ba? Lahat pala tayo ng lahat. Mamaya, pagkatapos nyo ito ilabas nyo pa yung mga iba dyan, ha? Di ba? Ito, pakilabas na saan mo to, Kuya dadalhin yan? Manong. Tita Rica, teka lang po Ano po nangyayari? Bakit may paglabas ng mga gamit namin? Ikit, I've decided na i-redecorate itong house kasi di ba dito na kami titira? Pina-dispose ko na yung mga lumang gamit para may space sa mga gamit namin. Ay, teka lang ho Hindi naman po ako papayag doon kasi proudly made po ng mga dumagat yan eh. What do you want, Tikit? Na magmukhang antique house tong bahay or museum dahil dyan sa mga old stuff na yan? Oh my God, hindi ka lang pala sa fashion walang taste, kundi pati sa pagde-decorate ng house. Ilabas nyo pa yung iba pang mga sinabi ko kanina na ipapadispose ko. Teka lang. Ate, isoli mo yung mga gamit namin dito. Wala kayong karapatan tanggalin yung mga gamit namin dito, ha? Sige! Tay, Ano nangyayari? Bakit nakikipagtalo ka sa Tita Rica mo?
Hindi, Tay. Kasi tinatanggal nila yung mga gamit natin. Di ba, Tay, may sentimental value yun sa atin kasi, Tay, sumisimbolo yun ng pagiging dumagat natin. Ikit, ako ang nagbigay ng permiso sa kanila. Oh. Tay, bakit? Dahil bahay na rin nila ito. Titira na tayo sa bubong bilang isang pamilya. Kaya, ibibigay natin sa kanila kung ano ang komportable sa kanila. Hindi lang kung anong gusto natin. Kit, huwag mo nang uulitin na pinagtatakasan mo ng boses ng tita Rika mo. Huwag mo kakalimutan. Asawa ko na siya. Sa ayaw at sa gusto mo, pangalawang nanay mo siya. Kaya matuto ka ng respeto. Naiintindihan mo ba? Mas maganda siguro bawasan na natin ito para hindi masyadong overload. Medyo mas plain yung wall. Hindi masyadong magulo tignan. Ganda.